natin is, ng taong to is, walang value, sigurado na rin yung mga walang halaga yan. Hindi, mahal yan. Bawat isa sa atin ay may halaga ang buhay natin. Depende lang sa taong magdadala nun. I mean, kung paano niya dadalhin ang buhay niya ng tama. So, si God, ang tingin sa atin, mahalaga, importante tayo sa ayos. And then, kung ang sabihin natin is, minamaliit natin yung sarili natin, hindi tayo maganda, hindi tayo sexy. Walang contentment. Huwag natin ikalimutan na kay Lord mahalaga. And siya sa special na mga tao sa buhay natin. Alam natin mahalaga yan. Paano dun sa mga ayaw natin mga tao? Diba? Tingin natin ang value, mahalaga yan kay Lord. Parang si May mission yan. May mission ng bawat isa. Parang si Lord yung inayawan mo kapag inayawan Kung mo. inayaw mo yung creation niya. So, paano niya sabi? Huwag kang mag-aayos sa kanya, creation ko yan. Yes. And then, yung minsan, naalala ko lang itong sample na ito yung minsan harm natin yung kapwa natin. May mga tao na nag-harm ng kapwa. Mahalaga kay Lord yan, yung harm na yan. May nag-a-abuse sa kapwa. Love you. Love yun. Love the one. Kaya binibigay ko, kaya hanggang mahal sabi ko, sana lahat maka-attend. Buti at may mga men, hindi lang mga ladies na nandito. Kasi napakaganda pa ng aralin ng pagmamahal sa atin. Yan. So kung meron tayong pinaplanong i-abuse yung kapwa natin, gantihan siya, hawain siya. Wag, mahalaga yan kay Lord. Kung paano kanya minahalaga, yun din ang halaga niya sa tao. Sana ba ako? Naging emotional. So, Mag-iingay yung Blessing yan. sige, huwag na natin exploran din. So, you are fearfully and wonderfully made. Yun ang sabi niya sa Bible. Kaya, mahalaga tayo kay God. Second one is yung desire to us. Yung desire niya daw and purpose daw niya for us. So, this love is empowering kind of love. Empowering means binibigyan niya tayo ng authority sa lahat ng creation niya. Dahil ini-empower niya tayo. Binigyan niya tayo ng responsibility. Yes. So, yung create niya daw tayo, may responsibility na tayo. Katulad sa Adam, Meron tayo. binigyan niya sila ng Garden of Eden to take care of Mga relatives. mga nandoon sa Garden of Yung mga Eden. relate niya. Diba? So, binigyan ng responsibility. Bago pa nagkaroon ng kasalanan, parang bago mag-fall ang man. So, because this love teaches His creation to be responsible. So, ganun din tayo. Maging responsible daw tayo. And then, this love also provides. Siya nag-provide siya sa atin. Nalala natin yung provide niya ng mga kakainin natin, titirahan natin. Then, si God, tinuruan niya tayo mag-provide din. The Lord God made all kinds of trees listed pleasing to God, to the eyes, pleasing to the eyes and good for food. So yun daw yung mga binigay. So yung love daw nito is provide. So yun din tayo. We provide for our family. We provide for our parents, o yung mga iba pang hello. Tinatagusin ako ng ano niya. Tinitignan kita, tumutingin din ako sa labas. Okay. So, pabasa na lang sa Genesis 2:16. Nasusundan natin So, first, nagbigay siya, binigay niya, yung love na yun, tinuruan niya tayo maging responsible. Then, this love also provides. Then, the third one is Genesis 2:16. Sino na? And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. 2:16 ba yan? 2:16. Genesis 2:16. 2:16. So, love offers freedom. Yung first command daw ni God sa di ba yung first command niya?